Hello everyone! Welcome back to our channel! Gusto muna naming magpasalamat sa inyong lahat, sa aming subscribers at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa amin. Kahit simpleng panonood, pag-like, pag-comment, malaking bagay na po sa amin. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng journey namin. Today's video is a little more personal. Habang naglalakad kami dito sa palengke, we just want to share a bit of our life here in the Philippines. Malapit na kaming mag 1 year since we decided to retire here, and honestly, it's been a journey of learning and adjusting. Unti-unti na rin kaming nasasanay sa lifestyle, from the simple daily routines, to buying fresh food sa palengke, to enjoying a slower and more meaningful pace of life. Of course, hindi rin mawawala na may mga bagay na nami-miss namin doon sa Amerika. Ako personally, may mga bagay sa Amerika na hinahanap-hanap ko pa rin. But at the same time, we're learning to appreciate what we have here. The community, the simplicity, and the chance to live closer to nature. Later in this video, I'll be sitting down with my husband for a simple and honest conversation about why we chose to retire here in the Philippines and what this journey has really been like for us. And of course, I'll also be sharing my own personal perspective and experiences along the way. So come along with us, and thank you again for being part of our story. Shout out. Anong pangalan? Sige nga, shout out. Albayda. Yes. Ikaw kuya, ano pangalan mo? Adrian, madam. Yes, shout out sa kanilang dalawa. Thank you. Yung ginagawa ko rito araw-araw, pagdating ko, nagwawalis-walis. Pagkatapos, tinitingnan ko yung mga manok, kung may sipon. Pag meron ako nakitang may sipon, sineseparate ko yung manok na may sipon para hindi sila maghawa-hawa. Pagkatapos, kung ano-anong project ang ginagawa namin dito sa farm araw-araw. Like what? Wala, mga nagtatanim, naglilinis, grass cutter, Okay. marami. Kaya buong araw rito, lagi kaming busy. Nalalaman ko, hapon na, uwian na. Pero nag-enjoy ka? Oo, pinapawisan ako rito araw-araw, kaya ibang pakiramdam pag pinapawisan ka, parang masaya yung pakiramdam. Kahit nangingitim na ako rito, parang at least sabi ko, maganda sa kalusugan ko na pinapawisan ako rito. Kasi so, lagi ka lang uminom ng maraming tubig. Kasi nung nakatira kami sa Amerika, kuminsan pag winter na hindi man lang ako pinapawisan ng 6 months. Kahit naglakad na tayo, no? Kaya pakiramdam ko parang sa Amerika parang madaling nagde-deteriorate yung health mo dahil mga kinakain namin, mga hindi healthy, puro mga Costco, Sam's Club, kung ano yung sale. Kaya dito, at least dito, gulay-gulay lang. Yeah. Tapos isda, kung minsan may mga dumadaan na isda, mura lang. Nagbebenta ng isda. Yun ang kinakain namin dito araw-araw. Kaya parang lumakas yung pakiramdam ko. Saka masaya ako dahil ito yung gusto kong gawin sa buhay ko. Ever since? Oo. Kasi kung iniisip ko naman paano, kung maghihintay pa ako ng retirement age, magi 65 or 66, parang wala na akong energy gawin yung mga gusto kong gawin sa buhay. So parang hindi ko man lang na ranasan yung dream ko na magkaroon ng yung sariling farm, kahit maliit lang. Ang importante lang kasi sa buhay, yung para maging satisfy ka kung ano man ang meron sa'yo. Hindi ko na hinahangad na dumami pa yung pera ko. Basta kung magawa ko yung gusto kong gawin ngayon na habang malakas ako. Para yung pinaka-dream ko talaga, magkaroon ng maliit na farm. Kasi kaysa naman sa abroad, lagi kang stress. Tapos, ganun din sa
sa taas ng cost of living ngayon sa Amerika, parang pakiramdam ko wala naman akong nasi-save lately. Dahil puro gastos. At least you're doing something you're proud of, 'di ba? Oo. Yeah. Sa Amerika pag alas 3 na, pag alas 2 na, maghahanap na ako kung anong mababaon ko sa trabaho. Hindi ka motivated pumasok sa Tapos trabaho. pag dating ko ng trabaho namin sa building pa lang, pakiramdam ko parang nahihirapan ako huminga. Parang sabi ko, ano kaya may problema kaya yung health ko dahil parang nahihirapan ako huminga. Pero pag uwian na, parang normal naman ako. Masaya. Iba pag masaya ka, kahit walang masyadong pera. Tsaka dito nga, nakaka-survive naman yung mga taong walang-wala talaga. Tayo, galing naman tayo sa Amerika, meron naman tayong konti. Kaya, mas makaka-survive dito. Okay. So, maganda rito kasi sariwa yung hangin. Yeah. I Tapos, think yun ang main concern din ng iba kapag gusto nilang mag-retire. Yung medical insurance. Yung about sa health nila, parang inisip nila, paano pag magkasakit ako sa Philippines, wala akong insurance. pinag-isipan ko rin yan kasi ngayon wala naman ako nakukuha ng social security. Wala namang masyadong pumapasok pero mas prioritize ko na yung health ko kaysa maging Mental health kaysa mo. maging dumami ang pera mo. Pero pagdating mo ngayong ang 50s pa lang ako, marami na rin akong mga nararamdaman sa mga katawan, lalo na siguro kung umabot ako ng 65. So, gusto ko na rin ma-enjoy yung mga pinaghirapan kong mga. Yeah. Di kasi dati, di ba sa Amerika, double job tayo palagi. So nakatulong ka na. Marami ka nang natulungan. Nakatulong ka na sa mga kamag-anak mo. Dapat yung sarili mo na rin yung. It's about time. Yun na rin ang tulungan mo yung sarili mo para maranasan mo rin yung gusto mong gawin sa buhay. Mas Yan lang. fulfilled ka. Ha? Mas fulfilled ka. Oo, talagang masaya. Iba yung nung una marami akong iniisip paano kung magkasakit ako rito sa Pilipinas. Baka maubos yung mga naipon-ipon ko. Pero pag lagi ka naman nananalangin sa Diyos, hindi ka naman pababayaan. Hindi naman mga problema, mga minor lang naman. Kahit saan ka naman pumunta, may mga minor na problema, major. Pero dito, okay lang, nag-i-enjoy ka pa. Yeah. Kumbaga wala ka naman talagang sakit na kakatakutan eh. Oo. Kasi nga bata ka pa lang, nag-retire ka na, ginawa mo na yung gusto mo. Unlike kasi siguro yung iba, nasa 60s na, 70s. So talagang may mga, alam mo yun? Major issues. Oo, may mga major issues na sila. Kaya takot silang mag-retire dito sa Philippines dahil wala nga silang medical insurance. At least ikaw, dahil maaga kang nag-retire, nag-pursue ng iyong dream. May enjoy mo pa talaga while you're still strong. Oo. Yeah. May maintenance ka lang. Isa lang naman maintenance mo. Cholesterol. Oo, cholesterol. Pero dahil ang kinakain mo puro gulay na nga, hindi ka na masyado nag-worry eh. Sa Amerika, laging mataas yung cholesterol ko, yung sugar, ganyan. Pero dito, lagi akong pinapawisan. Saka yung stress, malakas din yan, makaano talaga. Hindi lang yun sa kinakain natin, pati yung stress, yung cholesterol, stress din yan. Kasi nung nasa Amerika ako, lalo na pag winter, ang daming mga sumasakit sa'yo. Mga tagiliran. Kung ano-anong naiisip ko, ano kaya itong sumasakit? Baka cancer na to. Paranoid ka na. Oo, napaparanoid talaga ako. Minsan di ako makatulog sa gabi. Samantalang dito, biglang nawala. Pagod na pagod ako. Pag-uwi ko sa gabi, nakakatulog ako ng mahaba. May masahe pa. Oo, may masahe pa. May masahe ni Mrs. Yeah. Malaki yung pagkakaiba rito sa Pilipinas. Wag lang kayong matakot na baka dito kayo abutin ng sakit na. Sa akin lang yun. Face-to-face basis siguro. Yeah, sa akin lang yun. Kasi gusto ko naman talaga yung pangarap ko na magkaroon ng farm. Yeah. Okay. Mamaya ulit. Babalik kami. Bye-bye. Bye.
As I wrap up this conversation, gusto ko rin i-share yung own perspective ko. Listening to my husband, one thing that really stood out to me is that yung sense of security niya ay na kay Lord talaga and is not based on money or even a specific country, whether Philippines man yan or America. For him, it's really about living a life na he feels fulfilled. I remember may isang question sa book na binabasa ko currently and isi-share ko lang. The question is from John W. Gardner na talagang tumatak sa akin. And the question is, what have you done that you believe in and you are proud of? And kapag pinag-isipan mo talaga, fulfillment doesn't always come from what we do for a living, right? Hindi lang siya about sa trabaho, title, or income. It's more about the life that we're building and the things that truly matter to us. For me right now, I can honestly say na I feel fulfilled doing my best to raise our child and homeschooling him. It may not look like much to others, but for me, it means everything. It's something I believe in and something I'm proud of. Alam din namin na yung decisions namin might not make sense to everyone. And okay lang yun. Hindi naman talaga kailangan. It simply means na maybe we're not aligned or magkaiba lang kami ng values and priorities in life. Hindi namin sinasabi na ito ang dapat gawin ng lahat. We're not here to force anything on anyone. We're just sharing our journey and our perspective. Kung ano yung nag-work for us and kung saan kami nakakahanap ng fulfillment. At the end of the day, iba-iba naman talaga tayo ng definition ng fulfilled life. And this, ito yung sa amin. And that brings us to the end of this video. Thank you so much for spending your time with us and for listening to our story. We truly appreciate each and every one of you who continue to support our channel. If there's one thing we hope you take from this video, it's that life doesn't have to look a certain way to be meaningful. Lahat tayo may kanya-kanyang path, and it's okay to choose what feels right for you. If you enjoyed this video, don't forget to like, comment, and subscribe. And feel free to share your own thoughts or experiences in the comments. We'd love to hear from you. Thank you again for being here with us, and we'll see you in the next one.